Hi everyone! Have a blessed day po. Ngayon na magluluto tayo ng beef curry na napakasarap. Ito po ang ating mga ingredients. Nagdikdik po ako na maliliit na luya. Hiniwa na maliliit. 6 na butil na bawang. Dinikdik ko rin. At hiniwa rin. Isang medium size na sibuyas. Pwede rin naman pong pula kung wala kayong puti. Meron din po tayo dito 2 kutsarang curry powder. Meron tayong black ground pepper. Isang pakete ng fresh gata. Meron tayong asin, panimpla, at ang gulay natin ay siling pula, carrots, at patatas. At ang gagamitin po naman nating karne ay ang baka. Ito ay galing sa palengke na hiniwa ko ng cubes. Hinugasang mabuti at iyan ay dinidrain ko para matanggal po yung mga excess na blood niya. Yan, malinis na po siya. At ngayon ay umpisa na natin para madaling lumambot ang baka, ipe-pressure cooker ko po ito. Lagay natin siya sa pressure cooker. Yan ay para makapagpabilis ng ating pagluluto. Yung oras natin ay hindi masyadong matagalan. Pagkatapos natin lagyan ng baka sa pressure cooker, timplahan natin ng kalahating kutsaritang asin at lalagyan po natin siya ng tubig. Yung tubig po niya ay hindi naman kailangan napakarami. Basta lubog lang po siya, lubog lang yung karneng baka sa pagpapakulo para hindi naman siya matutuyo o mawawala ng tubig sa kalagitnaan ng pagpe-pressure. At iyan na po. Ganyan lang karami. Pantay lang po sa karne at ating itatakpan na yung pressure cooker. Takpan na natin at isasalang na po natin sa ating kalan. Ayan, isasara na po natin yung pressure cooker. Ayan. At umpisa na po natin ang ating paggigisa sa kawali. Bago ang lahat, lalagyan ko muna to ng patatas. Ipiprito ko muna siya sa mantika. Ugali ko kasi magprito muna ng patatas pag may mga lutuing ganyan. Kahit sa mechado, kaldereta, ganon. Halu-haluin natin pagka siya ay naangat na. At hayaan natin siya mag-brown ng konti. Napafry na po natin ang ating patatas. Masarap po kasi yan. Iwas sa panis pagka ganyan. Hanguin na natin ang patatas. Dahil pwede na siya, okay na po yan. Nag-brown na siya at huwag na nating susunugin. Ayan po, tapos na nating iprito ang ating patatas. Habang nagpiprito ako, nagsisisil na po ang ating pressure cooker. O orasan po natin yan once na iyan ay sumipol na. 15 to 20 minutes. At ayan, natapos na ang 15 minutes. Ayan na ang ating baka na nilaga. Tutusukin natin. Malambot na po siya. At yan ay pinadali lang niya ang oras ng ating pagluluto. Malambot na po ang ating karne. Ayan. At maggigisa na po tayo ngayon ng unahin natin ang luya. Gisa-gisa natin. Para naman magkalasa ng yung aroma kasi ng luya. Maganda yung para sa mga baka. Natatanggal po yung lansa. At ayan, igisa-gisa natin. At isusunod po natin ang dinikdik na bawang. Ayan, masarap po at maganda. Masarap ang amoy. Ang amoy niyan sa bawang, ang amoy ng kusina. Masarap na ang naaamoy natin. Tapos po niyan at pag ay nag-brown na, pwede na ho nating isunod ang ating mga hiniwa na sibuyas. Ito yung sibuyas na ginamit ko. Ito lang kasi ang mayroon ako. Yan. Ang sibuyas na puti. Pwede rin naman kayong gumamit ng sibuyas na pula. May kamurahan lang po ang sibuyas na puti sa palengke. Kaya yan ang aking gamit ngayon. Yan. Igisa-gisa po natin ang sibuyas. Siguro mga 10 seconds pwede na yan at mabango na rin yan. Ayan, mabango na sa ating kusina. Naaamoy na rin ang ginisa nating mga sahog. Pagkatapos po nating igisa yan at yan ay mga naluto ng pare-pareho.
ay isusunod na po natin. Ilalagay na po natin ang ating nilagang baka o pinalambot na baka. Halu-haluin lang po natin para ma-incorporate po yung kanyang lasa sa baka. Yung mga ginisa natin, mga bawang, sibuyas at luya. Humalo na ang lasa sa baka. Ayan, halu-haluin lang po natin. Pakukuluin lang po natin yan. Saglit na lang siguro kasi yan o ay malambot na at pinalambot na natin sa pressure cooker kanina. Yan ang kaigihan nun. Lagay po natin yung sabaw ng baka na konti natin na kinuha doon sa pinaglagaan po natin para mas malasa pa rin. Hindi po tubig kundi yung pinaglagaan ng baka mismo. Ayan. Antayin po natin siyang kumulo-kulo para maluto siya mabuti. At ngayon ilalagay na natin ang gata. Isang pakete lang po yung gata na yan. Ayan, ilalagay po natin ang gata. Isusunod na rin po natin ang kalahating kutsaritang asin, pampalasa, para may lasa naman po ang ating ulam na niluluto. At tapos nating lagyan ng asin, isang kutsaritang asukal. Pampabalance lang po yan ng lasa. Dahil hindi ko naman po siya lalagyan ng vetchin, MSG at taktakan po natin ang mga kalahating kutsarita rin na paminta. Halu-haluin po natin yan hanggang sa kumalat na po ang kanyang lasa sa lahat ng karne natin dyan. Para lumasa na rin po, magkaroon na rin po ng lasa ang ating nilulutong karne. Ayan, pakukuluin po natin yan saglit. At pag nakulo na po yan, ilalagay na natin ang 2 kutsarang curry powder. Yan po ay tinunaw ko sa yung 2 kutsarang curry powder. Tinunaw ko po yan sa konting tubig. Konti lamang naman po. At ayan po ay lulutuin na natin. Kumukulo na siya. Ang bango na ng ating curry. Beef curry. At isusunod na po natin ang ating piniritong patatas kanina, ang ating mga gulay na carrots at siling pula. Halo-haloin lang po natin. Sa mga nanonood po sa akin, pa-subscribe naman po habang hinahalo natin to. Baka hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe naman po para ma-update ko po kayo sa mga susunod pa natin lulutuin. Ayan na po, at yan ay ayos na, dinagdagan ko lang ng konting sarsas para sa aking mga apo na mahilig magsarsa sa kanilang kanin. Pakukulin po natin sandali. Lalagyan po natin ng konting cornstarch. Dinisolve ko sa tubig. Para may konting lapot naman po ang ating sarsa. Pares ng sinabi ko, ang aking mga apo'y mahilig magsarsa sa kanin. Pero kung gusto nyo naman pong tuyot lang siya, okay lang naman din po. Wala naman pong problema. Kung gusto nyo, wala namang ganyang karaming sarsa. Ako lang po yung nagsasarsa ng ganyan dahil sa akin 3 apong lalaki na mahilig magsarsa sa kanin nila. Ayan, at yan po ay luto na. Ayan na po ang ating beef curry na napakasarap. Sana po ay nagustuhan ninyo ang masarap nating ulam ngayon. Tikman nyo po at napakasarap. Tara nang kumain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po for watching. Pa-subscribe naman po. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po. Enjoy your meal.